Patay na ang matandang yan. Sa wakas, atin na ang lahat. Habang nagdiriwang sina Victor at Sofia sa gitna ng karangyaan, hindi nila alam na sa madilim at malamig na morgue, isang himala ang nagising. Isang traidor na dugo laban sa isang tapat na estranggero. Maricel, isang hamak matagalinis ng bangkay, ang hahawak sa huling hininga ng pinakamayamang tao sa bansa. Mabubuhay pa ba ang katarungan kung ang mismong mga anak ang nagbaon dito sa limot? Sino ang tunay na may halaga? Ang gintong ninakaw o ang pusong nagmamahal? I-cremate nyo na agad yan. Wala na tayong mapapala sa malamig na bangkay na yan, kundi abala at amoy na masangsang. Siguraduhin nyo lang na bago lumubog ang araw, abo na ang matandang yan. Ang boses ni Victor ay tila bakal na humahampas sa malamig na pader ng morgue. Walang bahid ng pagmamahal, walang puwang para sa pait ng pamamaalam. Sa loob ng silid na amoy, pormalin at kamatayan, tumayo si Sofia habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Tila ba ang kabaong ng sariling ama ay isa lamang istorbo sa kanyang marangyang buhay? Victor is right. Make it fast, Maricel. Ang baho dito, nakakasira ng mood. At huwag mong kalimutang kunin ang singsing sa daliri niya. Baka nakadikit pa yan sa balat niya. Habang namumutawi ang mga salitang iyon, si Maricel ay nakayuko, dahan-dahang pinupunasan ng basang tela ang mga paa ni Don Alejandro. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iinat. Tila ba natatakot siyang magising ang isang natutulog na sanggol? Sa kabila ng pamumutya at pagmamadali ng mga anak ng matanda, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamay na sanay sa haplos ng kamatayan ay marahang naglilinis sa balat na kulay abuna. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumampi sa magaspang na bahagi ng sako ng matanda, isang paalala ng isang buhay na minsan ay lumakad sa mundong ito ng may dangal. Bago ito ituring na basura ng sarili nitong dugo. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang bawat salita ni na Victor at Sofia ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit mas masakit ang katahimikang nagmumula sa lalaking nakahiga sa harap niya. Paano nagagawang itapon ng mga ito ang taong nagbigay sa kanila ng lahat? Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng tuyong buhangin at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagpipigil ng luha. Ramdam niya ang pang-inginid ng kanyang sariling mga tuhod, ang bigat ng kawalang katarungan na tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang dangal ng matandang wala ng boses. Ngunit siya ay isang hamak na tagalinis lamang. Isang babaeng, ang tanging kayamanan ay ang kanyang dangal at ang anak na naghihintay sa bahay. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, dinala ni Maricel ang kanyang kamay sa pulso ng matanda upang ayusin ang manggas ng puting barong mito. Doon, sa ilalim ng balat na kasing lamig ng yelo, ay may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang mahina, halos hindi marinig na pintig. Isa, dalawa, tila isang gulong mula sa kabilang mundo, isang paghini ng saklolo na tanging ang kanyang mga daliri lamang ang nakaririnig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mundo ay biglang tumahimik at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Bakit tila sumasamo ang buhay sa gitna ng silid na ito ng mga patay? Anong klaseng sumpa ang nagdala sa akin sa sandaling ito, kung saan ang katarungan ay nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya? Nanatiling nakatayo si Maricel, tila isang rebulto ng asin. Habang ang anino ni na Victor at Sofia ay unti-unting lumalayo patungo sa pintuan, dala ang hatol ng kamatayan para sa isang pusong pilit pang lumalaban. Napatingin siya sa mukha ni Don Alejandro, sa mga matang nakapikit na tila may itinatagong libu-libong luha.
Ang kanyang kamay ay nanatiling nakadiit sa pulso ng matanda. Damang-dama ang bawat mahinang tibok na tila isang tanikalang nagtatali sa kanya sa isang panganib na hindi niya pa kayang arukin. Kung bibitaw ako ngayon, ako ba ay magiging kasing sama rin nila? O ang pananahimik ko ang magiging huling pako sa kabaong ng katotohanang ito? Hindi na nagawang lumingon ni Maricel nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng morgue. Ang tanging naiwan sa silid ay ang amoy ng chemical, ang dilim na dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok at ang sikretong sisira sa katahimikan ng kanyang buhay. Bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa impyerno, hindi para sa kanya, kundi para sa aking konsensya. Tiningnan ni Maricel ang mga kamay niyang nanginginig, ang mga daliring nakadama sa mahinang tibok ng buhay na pilit itinatago ng kadiliman. Sa labas, naririnig niya ang ugong ng makina ng sasakyan ni Victor at Sofia na unti-unting lumalayo, iniwan ang isang hatol na walang kasalanan. Kailangan niyang kumilos. Sa kabilang mesa, naroon ang katawan ng isang matandang lalaking pumanaw sa kalsada. Isang taong grasa na walang pamilya, walang pangalan, at walang sinumang maghahanap. Sa isang mabilis at desperadong desisyon, pinalitan ni Maricel ang tag sa pulso ni Don Alejandro. Ang bawat paghila niya sa mabigat na katawan ay tila paghila rin sa sarili niyang kaluluwa, patungo sa isang kasalanang hindi niya alam kung paano pagbabayaran. Patawarin niyo po ako, bulong niya sa estrangerong bangkay habang inilalagay ito sa loob ng itim na bag na para sana kay Don Alejandro. Ang bawat pagsara ng zipper ay tila isang kumpisal na walang nakikinig, kundi ang malamig na pader ng morgue. Inilabas ni Maricel si Don Alejandro gamit ang isang lumang kariton ng basura na madalas niyang gamitin sa paglilinis. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang daladalahin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kariton sa basang semento ay lumilika ng isang mabigat at nakakabahalang tunog na tila sumisigaw ng kanyang lihim. Ang bawat patak ng ulan sa plastik na takib ng kariton ay nagsisilbing tabing laban sa mga mapanuring mata ng gabi. Pagdating sa sitio Maligaya, ang amoy ng putik at basura ay sumalubong sa kanila. Malayo ito sa bangmo ng mga mamahaling pabango ni na Sofia, malayo sa kintab ng marmol na dinhigan ng mga Montenegro. Dito, ang buhay ay isang pakikipagsapalaran, at ang kamatayan ay isang pamilyar na bisita. Nay, bakit po kayo basang-basa? At sino po ang kasama nyo? Ang boses ng batang si Jojo ay puno ng pagtataka habang nakatayo sa pintuan ng kanilang barong-barong. Hawak ang isang maliit na gasera. Jojo, anak, huwag kang maingay. Tulungan mo si nanay. Hingan na sabi ni Maricel habang dahan-dahang itinatayo ang matanda. Nakita ko si Lolo sa kalsada. Walang matuluyan. Huwag mong sasabihin kahit kanino na narito siya. Maliwanag. Ang bata, sa kanyang kawalang malay, ay tumango at agad na humawak sa braso ng matanda. Ang lamig niya po, Nay. Parang yelo. Kaya kailangan natin siyang painitin, anak. Dali natin siya sa loob. Maingat nilang inihiga si Don Alejandro sa kaisa-isang papag na kawayan sa loob ng maliit na silid. Doon, sa ilalim ng liwanag ng gasera, mas lalong naging malinaw ang paghihirap sa muka ng matanda. Ang kanyang mga labi ay tuyo, at ang kanyang paghinga ay tila isang mangingisdang pilit na kumakapit sa huling piraso ng lambat. Kinuha ni Maricel ang kaisa-isang makapal na kumot ni Jojo at maingat na ibinalot ito sa katawan ng matanda. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang pamilyar at nakakairitang boses mula sa labas. Maricel! Oy Maricel!
Gabi na bakit ang lakas ng kalampag ng kariton mo kanina? May nako ka bang nakuha sa morgue at parang hirap na hirap ka? Nanigas ang dugo ni Maricel. Si Aling Berta. Ang babaeng ang dila ay mas mabilis pa sa kidlat at ang mata ay mas matalas pa sa kutsilyo. Nakita niya ang anino ni Berta na palapit sa kanilang bintanang gawa sa tagpi-tagping kahoy. Isang silip lang nito, isang maling galaw lang ni Jojo, at ang lahat ng pinaghirapan ni Maricel ay magiging mitsa ng kanilang kamatayan. Hinawakan ni Maricel ang kamay ni Jojo ng mahigpit. Ang kanyang hininga ay pinigil habang ang anino ni Berta ay unti-unting lumalaki sa pader. Sa loob ng silid, ang tanging tunog na maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Maricel at ang mahina, halos hindi mahalatang pag-umol ni Don Alejandro na tila magigising sa maling sandali. Patay na ako sa paningin nila. Ngunit bakit mas masakit ang mabuhay sa ganitong paraan? Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Don Alejandro, kundi umalingaw-ngaw sa madilim na sulok ng kanyang kamalayan habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang kintab ng chandelier ng kanyang mansyon, kundi ang tagpi-tagping yari sa yero at sako na kisame kung saan ang bawat patak ng ulan ay lumilika ng isang malungkot at mabigat na musika. Sa labas, ang boses ni Aling Berta ay tila isang matalas na itak na pilit humahati sa katahimikan ng gabi. Maricel, alam kong may itinatago ka. Huwag mong sabihing nagdadala ka na ng mga kung sino-sinong lalaki rito sa sityo. Napilitang lumabas si Maricel. Ang kanyang muka ay bakas ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Aling Berta, maawa naman kayo. Gabi na. Ang ingay na naririnig nyo ay ang pag-aayos ko lang ng mga gamit na nakuha ko sa morgue. Alam niyo naman, kahit anong basura ay kailangang pagkakitaan para may pambili ng gamot si Jojo. Ang pagbanggit sa sakit ng anak ay sapat na upang bahagyang mapatahimik ang tsismosa. Ngunit bago umalis, ay nag-iwan pa ito ng isang mapait na tingin. Nang masiguro ni Maricel na wala na ang anino ng kapitbahay, agad siyang bumalik sa loob. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Sa ibabaw ng papag, ang mga daliri ni Don Alejandro ay kumapit na mahigpit sa gilid ng kawayan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nagnanais na sumigaw. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan ay isang mahina at basad na ungol. Ang kanyang paningin ay lumipat sa isang maliit at lumang radyong de baterya na nakapatong sa isang tumba-tumbang silya. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa radyo, ang boses ni Victor. Kami ay lubos na nadadalamhati sa pagpanaw ng aming minamahal na ama. Don Alejandro Montenegro was a great man, and we will honor his legacy by managing the company with the same passion he had. Pagkatapos ay sumunod ang boses ni Sofia na may halong pekeng hikbi. We decided to cremate him immediately, according to his secret wishes. We want him to find peace as soon as possible. Isang madiing pait ang bumalot sa puso ni Don Alejandro. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay tila mga lason na mas matindi pa sa itinurok sa kanya. Cremate? Secret wishes? Alam niyang wala siyang ganoong kahilingan. Ang tanging hiling nila ay ang mabilis na paglamon ng apoy sa kanyang katawan upang walang matirang bakas ng kanilang krimen. Naramdaman ni Don Alejandro ang init ng isang palad sa kanyang noo. Si Maricel. Ang babaeng ang amoy ay pormalen at paghihirap. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang sariling tahanan. Pagkalinga. Ang miro ng kamatayan ay siyang naging anghel ng kanyang muling pagkabuhay. Isang mainit na luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ng matanda. Dinaluyan ang mga kulubot sa kanyang pisingi na tila isang ilog ng hinadpis. Napagtanto niya ang malupit na biro ng tadhana.
Ang mga taong pinaglaanan niya ng kanyang yaman at buhay ay ang mga taong nais siyang maging abo, habang ang estrangerong tanging basura ang hawak ay siyang nagbubuwis ng buhay upang siya ay manatiling humihinga. Don Alejandro, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ng matanda. Narito po kayo sa ligtas na lugar. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng sarili ninyong dugo. Pero kailangan nating mag-ingat. Dahil para sa buong mundo, patay na po kayo. Tumingin si Don Alejandro sa mga kamay ni Maricel. Magaspang, maitim ang mga kuko dahil sa pagtatrabaho, ngunit tapat. Hinawakan niya ang kamay nito nang may nanghinginig na lakas, isang tahimik na pangako na ang bawat tibok ng kanyang puso mula ngayon ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang pilit nilang ninakaw. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat sikat ng araw ay isang paalala na ako ay isang buhay na bangkay sa paningin ng mga taong mahal ko? Nanatiling nakatitig ang matanda sa malamig na liwanag ng gasera, habang sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan, tila nililinis ang lahat ng dumi ng mundo malibang sa dumi na nakatago sa puso ng mga Montenegro. Sayang ang biyahe mo, Ricardo. Wala ka nang aabutan kundi abo. Masyado kang huli para sa iyong drama. Ang tinig ni Sofia ay kasing talim ng bubog na nagkalat sa sahig. Walang bahid ng paggalang sa kapatid na 10 taong nawalay. Sa malawak at marangyang sala ng mansyong Montenegro, nakatayo si Ricardo. Bit-bit ang isang lumang maleta at ang bigat ng isang pagsisising hindi na mababayaran. Ang amoy ng mamahaling kandila at bulaklak sa mansyon ay tila sumasakal sa kanya, isang kabaligtaran sa malamig at malansang amoy ng lupang iniwan niya sa ibang bansa. Dahan-dahang binitiwan ni Ricardo ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na marmol ay tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na abala sa pag-aayos ng itim na belo. Tila ba ang burol ng kanilang ama ay isang fashion show lamang? Hindi nyo man lang ako hinintay? Ang boses ni Ricardo ay gumaralgal, puno ng hindi maipaliwanag na pait. 10 taon akong naghintay ng pagkakataong makahingi ng tawad sa kanya, Sofia. Tapos na yun. Abo na lang ang ibibigay nyo sa akin? You weren't here when he was coughing blood, Ricardo. Wala ka nung kailangan niya na mag-aalaga. Singhal ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong takot. Ngayong patay na siya, babalik ka para sa ano? Para sa parte mo sa mana? Don't be a hypocrite. Tila tinanggalan ng suhay ang buong pagkatao ni Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo sa nagbabadyang luha. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila may kasamang tinik. Ang imahe ng kanyang ama, ang matikas at striktong si Don Alejandro, ay unti-unti naglalaho, pinalitan ng isang malamig na urnong seramika na nakapatong sa gitna ng altar. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan ni Ricardo ang isang lumang litrato, ang huling litrato nilang dalawa bago siya itakwil ng ama. Ang mga gilid nito ay kupas na. Tila ba ang panahon mismo ang sumubok na burahin ang kanilang ugnayan? Isang madiing pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang tagumpay sa ibang bansa, ang bawat dolyar na kinita niya, ay nawalan ng saysay sa harap ng katotohanang hindi na niya muling maririnig ang boses ng lalaking humubog sa kanya. Masyadong mabilis ang lahat, bulong ni Ricardo sa sarili. Ang kanyang isipan ay nagsimulang maglakbay sa mga katanungang walang kasagutan. Ang sabi sa balita, inatake siya sa puso. Pero bakit kailangang huwatang agad? Bakit parang itinatago niyo ang bangkay niya? Lumapit si Sofia sa kanya. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila isang babala. Huwag kang maghanap ng butas kung saan wala naman, kuya. Tanggapin mo na lang ang katotohanan.
Umalis ka na habang may dignidad ka pa. Dahil sa mansong ito, wala ka ng puwang. Nang talikuran siya ni Sofia, naiwan si Ricardo sa gitna ng malawak na sala, isang estrangero sa sariling tahanan. Ngunit sa likod ng kanyang pagdadalamhati, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagsasabing may mali. Ang bawat kilos ni Sofia, ang pagmamadali ni Victor, lahat ng ito ay tila isang dula na masyadong perpekto. Bakit tila mas mabilis nilang gustong ibaon ang alaala ni Papa kaysa sa pagluha para sa kanya? Ang dugo ba ay sadyang mas manipis kaysa sa gintong kanilang pinag-aagawan? Lumabas si Ricardo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila may mabigat na kadena. Alam niyang hindi siya maaring tumigil dito. Kung hindi na niya maibabalik ang buhay ng ama, sisiguraduhin niyang hindi mababaon sa limot ang katotohanan. Ang kanyang mga paa ay kusang. Dinala siya patungo sa kaisa-isang lugar na maaring may sagot. Ang morgue, kung saan huling dinala si Don Alejandro. Hindi niya alam na sa kabila ng dumi at kahirapan ng si Tio Maligaya, ang katotohanang hinahanap niya ay kasalukuyang nagpapalakas ng loob, hawak ng isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang paninindigan. Magnanakaw ka! Akala mo ba hindi ko mahahalata ang pagkawala ng relo ni Papa? Ganyan ka na ba talaga kadesperada, Maricel? Pati gamit ng patay, pinagkakaitan mo. Ang boses ni Sofia ay tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng maliit na opisina sa morgue. Habang ang amoy ng chemical at lamig ay bumabalot sa paligid, tumayo si Maricel sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglilinis ay mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at kupas na uniforme. Sa sahig ay nagkalat ang mga gamit na marahas na itinapon ni Sofia mula sa kanyang bag. Isang maliit na pitaka, ilang piraso ng barya at ang baon niyang kanina ngayon ay nakakalat na sa maruming semento. Si Maricel ay tahimik na nakatitig sa nagkalat niyang pagkain. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Sa bawat sigaw ni Sofia, tila mas lalong lumiliit ang kanyang mundo. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagiging mahirap, ang pagiging isang hamak na tagalinis na madaling pagbintangan ng mga taong ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa basurang kanyang nililigpit. Wala po akong kinuha, Ma'am Sofia. Ang boses ni Maricel ay gumaralgal, isang mahinang bulong na pilit na lumalaban sa bulyaw ng mayamang babae. Lahat po ng gamit ni Don Alejandro ay naibigay ko na sa inyo. Maayos po ang aking trabaho. Sinungaling! Isang mabilis at malakas na tunog ng palad ang dumapo sa pisingi ni Maricel. Ang lakas ng impact ay sapat na upang mapihit ang kanyang mukha sa kabilang direksyon. At ang lasa ng dugo ay agad na gumuhit sa loob ng kanyang bibig. Naramdaman ni Maricel ang matinding init sa kanyang pisingi, isang hapdi na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Ngunit sa likod ng sakit na yon, isang mas matinding kirot ang namamayani sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na ang amang itinuturing nilang patay ay kasalukuyang nakahiga sa kanyang maliit na bahay, ligtas mula sa kanilang kalupitan. Subalit, pinili niyang manatiling tahimik. Ang bawat sampal, ang bawat pang-aalipusta ay tila isang presyong kailangan niyang bayaran upang maprotektahan ang isang buhay na walang ibang masasandalan kundi siya. Sadyang, ganito ba ang tadhana ng mga tulad ko? Ang maging tuntungan ng mga taong ang puso ay gawa sa bato. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang aking danggal para sa isang katarungang ako lang ang nakakaalam? Nanatiling nakatungo si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit habang dinarama ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya napansin na sa pintuan ng morgue, isang lalaki ang nakatayo, si Ricardo. Nakita nito ang lahat.
Nakita nito kung paano itinuring na parang hayop ang babaeng huling nakasama ng kanyang ama. Ang galit at awa ay naghalo sa mga mata ni Ricardo habang nakatingin sa namumulang pisingi ni Maricel. Sa gitna ng dilim at lamig ng lugar na yon, isang mitsa ang nagsimulang mag-alab. Isang mitsang hindi lamang maglalantad sa katotohanan, kundi sisira sa pader ng kasinungalingang itinayo ng kanyang sariling mga kapatid. Tumalikod si Sofia ng may mapait na tawa, iniwan ang isang babaeng sugatan ang pisingi at kaluluwa. Habang dahan-dahang lumuluhod si Maricel upang pulutin ang kanyang nagkalat na pagkain, isang kamay ang umabot sa kanya. Isang kamay na hindi nagtataglay ng pot, kundi ng isang pangakong hindi na siya mag-iisa sa laban na ito. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, sapagkat ang pinakamasakit na latay ay yaong hindi nagdurugo, kundi nakabaon sa loob ng iyong katahimikan. Habang nakaluhod si Maricel sa malamig na semento ng morgue, pinupulot ang butil ng kaning nagkalat na tila mga pira-pirasong pangarap. Naramdaman niya ang isang anino na tumatabing sa kanya. Inasahan niyang si Sofia ito na bumalik para dagdagan ang kanyang paghihirap. Ngunit isang malumanay na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Isang haplos na hindi nag-uutos, kundi nag-aalay ng lakas. Hayaan mo na yan. Ako na ang bahala rito. Malalim at puno ng hinagpis ang boses ni Ricardo. Nag-angat ng tingin si Maricel. Nakita niya ang mga mata ng lalaking kamukha ni Don Alejandro, ngunit may tadlay na init na wala sa mga kapatid nito. Agad siyang umiwas. Pinunasan ang kanyang pisinging na mumula pa rin mula sa sampal ni Sofia. Salamat po, Sir Ricardo, pero trabaho ko po ito. Kailangan ko itong linisin. Wala sa job description mo ang saktan at tratuhin na parang basura. Seryosong sabi ni Ricardo habang tinutulungan si Maricel na tumayo. Inabot niya ang isang malinis na panyo. I'm sorry, para sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ganyan ang pagkakaalam kong pagtrato sa kapwa. Hindi sumagot si Maricel. Kinuha niya ang kanyang gamit at mabilis na naglakad palabas. Ang kanyang puso ay nagkakarera sa takot na baka mahalata ni Ricardo ang lihim na itinatago niya sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya palayo sa morgue, dahan-dahang sumusunod ang mga mata ni Ricardo. Isang pagsubaybay na hindi dala ng suspetsa, kundi ng isang kakaibang kutob na tila may binubulong ang tadhana. Sumunod si Ricardo sa dilim ng gabi, pinagmamasdan ang bulto ni Maricel habang binabagtas ang makikitid at maputik na eskinita ng sitio Maligaya. Ang amoy ng sunog na plastik at kanal ay sumalubong sa kanya, isang mundong napakalayo sa kinang ng mansyong kanyang kinalakihan. Huminto si Maricel sa harap ng isang barong-barong na tila anumang oras ay guguho sa bigat ng ulan. Mula sa malayo, sumilip si Ricardo sa siwang ng bintanang gawa sa luma at marupok na kahoy. Doon, nakita niya ang isang tagpong tila humiwa sa kanyang puso. Ang kanyang ama, ang makapangyarihang Don Alejandro Montenegro, ay nakasandal sa isang dumi-dumihang unan. Ang kanyang muka ay payat at maputla sa ilalim ng malamig na liwanag ng gasera. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanya ay ang makita ang anak ni Maricel na si Jojo. Hawak ng bata ang isang maliit at tuyong piraso ng tinapay, ang kaisa-isang baon nito para sa hapunan. Maingat na pinagpira-piraso ng bata ang tinapay at inilapit sa bibig ng matanda. Lolo, kain na po kayo. Sabi ni nanay, kailangan niyo po ng lakas para gumaling ang puso niyo. Bulong ni Jojo, ang boses ay puno ng dalisay na paggalinga. Kinuha ni Don Alejandro ang maliit na piraso. Ang kanyang nanghinginig na kamay ay humaplos sa ulo ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ng matandang bilyonaryo. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Ricardo sa loob ng kanilang mansyon. Doon,
Sa gitna ng matinding kahirapan, tila mas mayaman ang kanyang ama kaysa nung ito ay napapalibutan pa ng ginto. Hindi na nakapagpigil si Ricardo. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang patungo sa pintuan. Ang bawat yabag niya sa basang lupa ay tila isang pagamin ng kanyang sariling pagkukulang. Marahas niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay sapat na upang mapatalon sa takot si Maricel. "Ricardo?" Mahinang tawag ni Maricel. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader sa sobrang sindak. Agad niyang hinarangan ng kanyang ama, tila isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Huwag niyo siyang kukunin. Parang awan niyo na." Ngunit hindi nakikinig si Ricardo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa muka ng matandang dahan-dahang nag-angat ng ulo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang anak na 10 taong nawalay at ang amang inakalang ang kamatayan na ang huling hantungan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. "Papa?" Ang boses ni Ricardo ay naging isang pira-pirasong hikbi. Lalong naging mahigpit ang kapit ni Maricel sa balikat ni Don Alejandro. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa takot na baka ang pagdating ni Ricardo ang simula ng huling pagbagsak ng lahat ng kanyang pinoprotektahan. "Buhay ka! Papa, buhay ka!" Ang boses ni Ricardo ay halos isang bulong na lamang. Tila natatakot na kung lalakasan niya ang pagsasalita ay biglang maglaho ang imaheng nasa harap niya. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang bawat pag-apak sa marupok na sahig na kawayan ay naglilika ng malulungkot na ingay na tila sumasabay sa pagkabog ng kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim at masikip na silid, ang amoy ng langis mula sa gasera at ang anghang ng murang gamot ay sumasakal sa kanyang hininga. Dito, sa lugar na hindi matatagpuan sa mapa ng karangyaan, nakita ni Ricardo ang kanyang ama, ang makapangyarihang Don Alejandro, na nakabalot sa isang kupas at punit-punit na kuumot. "Ricardo, anak ko." Sa pagkarinig sa boses ng ama, tila gumuho ang mundo ni Ricardo. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya at lumuhod sa maruming sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa malamig at payat na mga kamay ng Don. Ang bawat patak ng luha ni Ricardo ay tila mga butil ng pagsisising dumidilig sa tigang na lupa ng kanilang nakaraan. Ang pait ng 10 taong pagkakalayo ay biglang natunaw sa init ng isang haplos na hindi niya inakalang muli niyang mararamdaman. Nakatayo lamang si Maricel sa sulok, yakap-yakap ang kanyang anak na si Jojo. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa sobrang panghihina. Kanina lamang ay handa siyang mamatay para protektahan ang matanda. Ngunit na yon, habang pinagmamasdan ang mag-ama, naramdaman niya ang isang matinding lumbay. Ang katarungang pinaglalaban niya ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa mga pusong pinunit ng kasakiman at ngayon ay pilit na tinatahi ng pagmamahal. Paano nagagawa ng sariling dugo na itapon ang ganitong klaseng pagmamahal para lamang sa ginto? Anong klaseng kadimlan ang nananahan sa puso ni na Victor at Sofia upang sadyang patayin ang amang nagbigay sa kanila ng lahat? "Patawarin mo ako, anak," taylaw ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha habang marahang hinahaplos ang buhok ni Ricardo. "Maling-mali ako. Nabulag ako ng maling akala. Inakala kong ang katapatan ay nasa tabi ko, pero narito pala sa malayo at sa isang estranggero." Lumingon ang matanda kay Maricel. Ang kanyang tingin ay puno ng utang na loob na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lahat ng sampal ni Sofia, ang lahat ng panglalait sa kanyang trabaho,
ay tila naging mitsa lamang upang marating ang tagpong ito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay biglang nabasag. Mula sa labas, narinig nila ang malakas na paghinto ng isang sasakyan. Ang mga gulong nito ay kumaskas sa putikan ng iskinita. Kasunod dito ay ang tunog ng pagbagsak ng ilang mga lata ng basura na tila may mga taong mabilis na kumikilos sa paligid. Isang matinding takot ang muling gumapang sa batok ni Maricel. Alam niya ang tunog na iyon. Hindi yon ang tunog ng mga kapitbahay na nag-iingay. Iyon ang tunog ng panganib. Nahanap nila tayo, bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang mabilis na pinapatay ang apoy sa gasera. Sir Ricardo, kailangan niya na umalis. Parating na sila Victor. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mabilis na paghinga ni na Maricel at Ricardo ang maririnig. Habang sa labas, ang anino ng isang lalaking may hawak na bakal ay dahan-dahang tumatabing sa kanilang pintuan. Ricardo, lumabas ka na dyan. Alam kong nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at huwag mo nang idamay ang mga inosenteng tao sa katangahan mo. Ang boses ni Victor ay tila kamandag na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto ng barong-barong. Walang emosyon, walang bakas ng pagkagulat. Tanging ang nakakanilong awtoridad ng isang taong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Sa labas, ang anino ng dalawang lalaking may bitbit na mabibigat na bagay ay malinaw na makikita sa tagpi-tagping dingding, tila mga buitreng naghihintay ng huling hininga ng kanilang biktima. Sa loob ng silid, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakahawak si Maricel sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tila ng polo ng lalaki sa sobrang takot. Ang kanyang kabilang kamay ay nakatakip sa bibig ni Jojo, na ang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang nakatingin sa kanilang pintuang yare sa marupok na kahoy. Sa ibabaw ng papag, si Don Alejandro ay nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang nanginginig na himinga ay tila isang panalangin hindi matapos-tapos. Ricardo, listen to me. Muling nagsalita si Victor. Ang tono ng kanyang boses ay biglang nagbago, naging malambot, tila isang mapagmahal na kapatid na nag-aalala. I know what you're thinking. Akala mo ba gusto ko to? Ginawa ko lang ang kailangan para sa kumpanya, para sa atin. Papa was suffering. He was a vegetable. I only gave him the peace he deserved. Come home. Let's talk. Ayusin natin ito bilang pamilya. Isang madiing pait ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Ang bawat salita ni Victor ay isang sampal sa katotohanan. Kapayapaan. Ang tawag ba sa paglalason at pagtatapon sa sariling ama ay kapayapaan. Naramdaman ni Ricardo ang init ng galit na umaakyat sa kanyang ulo. Ang pagnanais na sumugod at saktan ang kapatid na naging halimaw na dahil sa pera. Ngunit bago pa siya makakilos, hinila siya ni Maricel palapit. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagsusumamo, nagniniming sa gitna ng kadiliman. Huwag, sir! Bitag ito! Ganyan sila! Ganyan ang mga taong tulad nila. Gagamitin nila ang salitang pamilya para lang makuha ang gusto nila. Kapag lumabas kayo, hindi lang kayo ang mawawala, pati ang katotohanan. I can't let him do this to you, Maricel. I can't let him hurt my father again, bulong ni Ricardo. Ang kanyan boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Sir, tingnan niyo si Jojo, turo ni Maricel sa anak na nanginginig sa kanyang tabi. Tingnan niyo ang ama niyo. Kayo lang ang pag-asa namin. Pero hindi niyo sila matutulungan kung patay na kayo. Ngunit si Victor ay hindi sanay maghintay. Ang tunog ng marahas na pagtapak sa putikan ay muling narinig, kasunod ng isang malakas na hudyat. Ricardo, last chance. If you don't come out, sisiguraduhin kong magiging abo ang bahay na ito, kasama kayong lahat.
Isang utos ko lang. Itong bulok na barong-barong na ito ay magiging malaking mitsa sa gabi. Naramdaman ni Maricel ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang amoy ng gasolinang unti-unting isinasaboy sa paligid ng kanilang dingding ay pumasok sa mga siwang ng kahoy. Ang bawat patak nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang sakripisyong ginawa niya, ang pagtatago kay Don Alejandro, ang pagtitiis sa hirap, ay tila nagwawakas sa isang malupit na apoy. Stop! Huwag niyo silang idadamay! Sigaw ni Ricardo habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Maricel. Bago pa makapigil si Maricel, binuksan ni Ricardo ang pinto. Ang liwanag ng mga flashlight mula sa labas ay tila mga matalas na espada na sumugat sa kanilang paningin. Agad na dinaluhong ng mga tauhan ni Victor si Ricardo. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa basang lupa at ang marahas na paghila sa mga braso ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Sir Ricardo! Sigaw ni Maricel. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya si Victor na nakatayo sa tabi ng kanilang bakod. Ang isang kamay ay nasa bulsa, habang ang isa naman ay may hawak na lighter na naglalaro sa kanyang mga daliri. Ang ngiti sa mukha ni Victor ay kasing lamig ng gabi. Isang ngiti ng tagumpay na binuo mula sa pagdurusa ng sarili niyang dugo. Sabi ko sa iyo, Ricardo, ang pamilya ay dapat nagkakaisa. Sabi ni Victor bago tumalikod at sumakay sa sasakyan habang hila-hila ng kanyang mga tauhan ang nagpupumiglas na si Ricardo patungo sa kadiliman. Naiwan si Maricel sa pintuan. Ang kanyang buong mundo ay muling gumuho. Ang tanging maririnig niya ay ang mahinang pag-iyak ni Jojo at ang mabilis na pag-ungol ng sasakyan na unti-unting nawawala sa malayo. Sa loob ng silid, si Don Alejandro ay dahan-dahang dumilat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati habang tinitingnan ang pwesto kung saan huling nakatayo ang kanyang anak. Paano ko ipaglalaban ang isang katarungang tila sadyang ipinagkakait sa amin? Ang kabutihan ba ay laging kailangang maging biktima ng kasamaan? Nanay, aalis na ba tayo? Masusunod po ba ang bahay natin? Ang boses ni Jojo ay maliit, nanginginig, at puno ng kawalang malay na tila humihiwa sa puso ni Maricel. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga butas ng yero ang nagbibigay ng anyo sa kanilang paligid. Ang amoy ng gasolinang isinaboy ni na Victor ay nanunuot sa bawat hibla ng kanilang gamit, isang malupit na paalala na ang kamatayan ay nakatitig sa kanila mula sa bawat sulok. Dahan-dahang lumuhod si Maricel sa basang sahig. Ang kanyang mga kamay ay marahas na kinukuskos ang putikang may bahid ng langis gamit ang isang lumang basahan. Ang bawat kuskus niya ay puno ng desperasyon. Tila ba, sa pagpawi ng amoy ay mabubura rin ang panganib na dinala ng pamilya Montenegro sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humapdi. Ang balat ay nairita sa chemical, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng katawan. Mas matindi ang sakit ng katotohanan ang kanyang tahanan. Ang kaisa-isang lugar kung saan ligtas ang kanyang anak ay naging isang mitya ng kapahamakan. Tumingin siya kay Don Alejandro na nakaupo sa gilid ng papag. Ang matanda ay tahimik na lumuluha. Ang bawat hikbi ay walang tunog, ngunit bakas sa panginginig ng kanyang balikat. Patawad, Maricel. Patawad dahil nadamay kayo sa dumi ng aking pamilya. Taylao ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Umiling si Maricel, pinunasan ang kanyang pawis gamit ang likod ng kanyang kamay na may bahid pa ng putik. Huwag po kayong humingi ng tawad, Dang Alejandro. Hindi niyo kasalanan na naging halimaw ang sarili ninyong dugo. Pero kailangan nating kumilos. Babalik sila. At kapag bumalik sila, sisiguraduhin nilang wala nang matitira rito. Sa likod ng kanilang maliit na bahay,
sa ilalim ng mga nakatambak na lumang dyaryo at mga plastik na bote na kinokolekta ni Maricel upang ibenta, ay may isang maliit at madilim na espasyo. Isang taguan na dati ay ginagamit lamang para sa mga gamit na ayaw nang makita. Ngunit na yon ay magsisilbing huling tanggulan ng isang bilyonaryong itinaboy ng mundo. Kailangang pumasok kayo rito, Don Alejandro. Utos ni Maricel habang hinahawi ang mga mabahong sako. Jojo, anak, tulungan mo si Lolo. Dito muna kayo sa ilalim. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay, kahit anong mangyari. Ang dangal ni Don Alejandro ay tila muling nayurakan nang kailanganin niyang gumapang sa gitna ng mga basura. Siya, na dating natutulog sa telang seda, ay ngayon ay napapalibutan ng amoy ng nabulok na tira-tirang pagkain at alikabok. Ngunit sa bawat paghinga niya ng mabahong hangin, ramdam niya ang init ng sakripisyo ni Maricel. Hindi pa man nagtatagal, ay narinig na ang muling pagdating ng mga yabag. Hindi ito ang sasakyan ni Victor, kundi ang mabibigat na hakbang ng mga lalaking upahan ni Sofia. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga bota sa putikan ay tila isang martilyo na tumitibok sa sentido ni Maricel. Nasaan ang matanda? Isang lalaki ang pumasok. Marahas na sinipa ang kanilang maliit na mesa. Ang tunog ng pagkabasag ng kanilang kaisa-isang platong seramika ay umalingaw-ngaw sa buong barong-barong. Wala rito! Kinuha na siya ni Sir Victor! Sigaw ni Maricel. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses habang nakatayo sa harap ng tambak ng basura kung saan nakatago ang Don. Huwag mo kaming lokohin, babae. Alam namin ang laro niyo ni Ricardo. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Maricel sa sahig. Naramdaman niya ang matulis na dulo ng isang pako na sumugat sa kanyang braso. Ang dugo ay agad na dumaloy at humalo sa dumi ng sahig. Ngunit sa halip na sumigaw, kinagat ni Maricel ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Tumingin siya sa lalaki ng may matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nadminingning sa determinasyon. Patayin niyo na ako kung gusto niyo. Pero wala kayong makukuha rito, kundi ang kahirapan ko. Mula sa labas, narinig ang boses ni Aling Berta na sumisigaw. Diyan! Nakita ko silang may itinatago sa ilalim ng mga sako. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan, mga sir. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang traidor na kapitbahay, sa pagnanais na makakuha ng kabuya mula sa mga Montenegro, ay itinuro ang huling pag-asa ng katarungan. Ang mga tauhan ni Sofia ay dahan-dahang lumapit sa tambak ng basura. Ang kanilang mga kamay ay nagsimulang humawi sa mga sako na nagtatago sa lihim ni Maricel. Paano ko mapoprotektahan ang huling hininga ng katotohanan kung ang mundo mismo ang gustong mabaon dito sa limot? Ang buhay ba ng isang dukha ay sapat na pambayad para sa kaligtasan ng isang taong naging biktima ng sariling dugo? Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa basurang yan. Hanapin mo ang matanda. Ang utos na yon ay sinundan ng tunog ng pagpunit ng mga sako, isang marahas na paglapastangan sa tanging depansang na mamagitan sa buhay ni Don Alejandro at sa kamatayan. Habang nakasalampak sa sahig, nararamdaman ni Maricel ang malapot na dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa sugat sa kanyang braso, humahalo sa lamig ng putik. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa panalangin sana ay manatiling tahimik si Jojo at ang matanda sa ilalim ng mga mabahong plastik. Wala rito! Sabi ng wala rito! Ang sigaw ni Maricel ay binalok ng pait. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong lalamunan na pilit humihiyaw sa gitna ng disyerto. Ngunit bago pa tuluyang mahawi ng mga tauhan ni Sofia ang huling sako, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng iskinita, kasunod ng liwanag na mga headlight na tumama sa bintana. Ang mga anino ng mga tauhan ay biglang nagulo. Tila mga daga na naghahanap ng mapagtataguan.
Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na bulto ang mabilis na pumasok sa barong-barong. Si Ricardo. Ang kanyang polo ay may mansa ng grasa at ang kanyang muka ay may bakas ng tambubugbog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagminingning sa isang kakaibang klase ng apoy. Hindi siya naghintay ng anumang salita. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang isang lumang tubo at hinampas ito sa dingding, sapat na ingay upang isipin ng mga tauhan na may kasama siyang mga pulis. "Umalis na kayo rito kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan. Paparating na ang mga awtoridad." Dahil sa takot na mahuli, mabilis na nagpulasan ang mga tauhan ni Sofia, iniwan ang isang tahanang tila dinaanan ng bagyo. Nang muling bumalik ang katahimikan, isang katahimikang tanging paghinga lamang ni Maricel ang maririnig. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa babae. "Maricel, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Ricardo ay naging malambot, tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Maricel. Inalalayan niya itong tumayo. Ang kanyang kamay ay marahang sumuporta sa baywang ng babae. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa amoy ng panganib na katatapos lang, dahan-dahang lumabas si Jojo at Don Alejandro mula sa kanilang pinagtataguan. Ang matanda ay nanghihina, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang anak na si Ricardo. "Paano ka nakatakas, anak? Hindi sila kasing talino ng iniisip nila, Papa." Bulong ni Ricardo habang ang kanyang pansin ay muling bumalik kay Maricel. Napansin niya ang sugat sa braso nito. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit ni Ricardo ang laylayan ng kanyang sariling polo at dahan-dahang binalot ang braso ni Maricel. Ang bawat galaw ni Ricardo ay puno ng pag-iingat. Ang init ng kanyang mga daliri na sumasagi sa balat ni Maricel ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa dibdib ng babae. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, ngunit ang bawat tibok ng puso ay tila isang pag-amin ng pasasalamat at isang umuusbong na pagtitiwala. "Bakit mo ito ginagawa, Maricel?" Mahinang tanong ni Ricardo habang itinatali ang tela sa braso nito. "Pwede mo naman kaming isuko? Pwede kang mabuhay ng tahimik." Tumingin si Maricel sa kanyang anak na si Jojo, na ngayon ay nakayakap sa binti niya at pagkatapos ay kay Don Alejandro. Dahil sa mundong ito na puno ng mga taong handang pumatay para sa ginto, kailangang may isang taong handang magsakripisyo para sa kung ano ang tama. Ang ama niyo, siya lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang basura. Isang madiing katahimikan ang namayani hanggang sa may mapansin si Ricardo sa sahig. Isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan ni Sofia. Kinuha niya ito at tiningnan sa ilalim ng liwanag. Ang label nito ay sadyang tinanggal. Ngunit ang amoy ng mapait na chemical ay pamilyar. Ito ang ebidensya ng dahan-dahang paglalason kay Don Alejandro. "Ito na ang kailangan natin," bulong ni Ricardo. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit sa galit. Ito ang magpapabagsak sa kanila. Ngunit sa kabila ng hawak nilang ebidensya, ang panganib ay lalong tumitindi. Alam nilang hindi titigil sina Victor at Sofia hanggat hindi sila nagiging abo. Sa gitna ng gabi, habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, ang apat na kaluluwang ito ay nakatayo sa bingit ng kawalang katiyakan. Hawak ang isang katotohanang mas mabigat pa sa ginto. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Kung minsan, ito ay isinusulat sa gitna ng kadiliman gamit ang luha bilang tinta at ang katotohanan bilang sandigan. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Maricel, ang hangin ay tila mas naging mabigat kaysa sa mga nagdaang gabi. Sa ibabaw ng isang lumang silya na may uka-uka na ang kahoy, nakaupo si Attorney Ramos,
ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ni Don Alejandro sa mundo ng batas. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng tagpi-tagping dingding at amoy ng tuyong isda. Ngunit, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking nakahiga sa papag. Hindi ako makapaniwala, Don Alejandro. Bulong ni Attorney Ramos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin. Ang buong bansa, ang buong mundo ay nagluluksa para sa inyo. Si Victor, si Sofia, gumastos sila ng milyon-milyon para sa isang libing na ang laman ay hindi naman kayo. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Don Alejandro. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng paghihirap. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa namamatay. Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng aking kunwaring abo, Ramos, sapagkat ang abong yon ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Narito ka ba para gawin ang huling hiling ko? Tumango ang abogado at inilabas ang isang makapal na papel mula sa kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ng bag ay tila isang malakas na hudyat sa loob ng tahimik na silid. Handa na ang lahat, Don Alejandro? Ngunit sigurado ba kayo rito? Ang mga pagbabagong gagawin ninyo ay magpapabago sa kapalaran ng maraming tao. Ito na ang pinakasiguradong desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Mariin sabi ng matanda. Tumiin siya kay Maricel na nooy abala sa pagpapakulo ng tubig sa kabilang sulok ng silid. Ang babae ay tila gustong maging maliit hanggat maaari, tila nahihiyang marinig ang mga usaping pangmayaman. Maricel, lumapit ka rito, tawag ni Don Alejandro. Ang boses niya ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay pinupunasan sa kanyang lumang tapes. Bakit po, Don Alejandro? May kailangan po ba kayo? Ramos, isulat mo ito. Simula ni Don Alejandro. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kisaming gawa sa yero. Binabawi ko ang lahat ng karapatan ni na Victor at Sofia sa aking mga ari-arian. Wala silang makukuha, kahit isang kusing. At ang 50% ng aking mga share sa kumpanya, pati na ang mansyon sa Forbes Park, ay ipinapamana ko sa aking anak na si Ricardo. Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy. At ang nalalabing 50% ay mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan ni Maricel para sa mga batang biktima ng kahirapan at para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Jojo. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Ang basong hawak niya ay tila muntik na mahulog sa sobrang panginginig ng kanyang kamay. Don Alejandro, wag po. Hindi ko po kailangan ng ganyan kalaking pera. Ang gusto ko lang ay gumaling kayo at maging ligtas kami. Hamak na tagalinis lang po ako. Wala akong alam sa pagpapatakbo ng ganyang mga bagay. Hinawakan ni Don Alejandro ang kamay ni Maricel. Ang magaspang na palad ng babae ay nagpaalala sa kanya ng lahat ng haplos na nagligtas sa kanya sa gitna ng kamatayan. Maricel, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso. Nakita ko kung paano mo ako inalagaan kahit wala kang mapapala sa akin. Nakita ko kung paano ka nagtiis sa sampal at hirap para lang protektahan ang isang estrangero. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, Kundi nasa pagkalina sa kapwa. Isang tahimik na luha ang gumulong sa pisngi ni Maricel. Hindi niya inakalang ang kanyang simpleng kabutihan ay magbubunga ng ganitong klaseng responsibilidad. Pero hindi ko po alam kung paano. Nandito si Ricardo, tutulungan ka niya. Dagdag ni Don Alejandro, sabay sulyap sa kanyang anak na nakasandal sa pintuan. Ricardo, sumasang-ayan ka ba? Lumapit si Ricardo at tumayo sa tabi ni Maricel.
Naramdaman ni Maricel ang init ng balikat ng lalaki na bahagyang sumasagi sa kanya. Papa, kahit ibigay niyo pa ang lahat kay Maricel, wala akong reklamo. Utang ko sa kanya ang buhay niyo. Siya ang tunay na pamilya na hindi namin nahanap sa loob ng mansyon. Doon, sa gitna ng seryosong usapan, ay nagtagpo ang mga mata ni na Ricardo at Maricel. Walang salita, ngunit sa lalim ng kanilang tingin ay may isang pangakong nabuo. Isang pagkakaisang higit pa sa papel at tinta. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa Sitio Maligaya, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng malamig at maranyang opisina ng Montenegro Tower, si Sofia ay hindi mapakali. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila naging maasim sa sobrang kaba. Hawak niya ang isang litrato na ipinadala ng kanyang spy, isang malabong larawan ni Attorney Ramos na pumasok sa isang iskinita sa Hu O Chut. I knew it! Nanggigigil na sabi ni Sofia. Ang kanyang mga kuko ay madiing bumaon sa table na gawa sa mahagani. Hindi titigil ang matandang yan hanggat hindi tayo ginagawang pulube. At ang babaeng tagalinis na yan, akala ba niya ay makakapasok siya sa mundo natin? Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Ang tunog ng bawat pindot niya sa screen ay tila mga putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Hello! Gawin niyo na! Madiing utos ni Sofia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bangkay sa morgue. Ubusin niyo silang lahat. Ang abogado, ang babae, ang bata, at lalong-lalo na ang matanda. Ayaw kong may matirang saksi. Sunugin niyo ang buong lugar na yan kung kinakailangan. Siguraduhin niyo na sa pagkakataong ito, abo na talaga ang matatanggap ko. Ibinaba ni Sofia ang telpono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nadminingning, ngunit sa kanyang mga mata, ang lahat ay tila nababalot na ng itim na usok. Sa Sitio Maligaya, kakatapos lamang lagdaan ni Don Alejandro ang huling pahina ng dokumento. Isang malakas na hangin ang umihip, dahilan upang gumalaw ang mga marupok na yero ng bahay ni Maricel. Isang tunog ng pagkalampag ang narinig sa bubungan, tila isang babala mula sa langit. Tapos na ang lahat, bulong ni Attorney Ramos habang itinatago ang mga dokumento. Ngunit si Maricel ay nakaramdam ng isang matinding kaba. Ang kanyang mga pandinig na sanay sa mga tunog ng gabi sa eskinita ay nakarinig ng isang bagay na hindi dapat naroon. Ang tunog ng maraming yabag na mga bota na sabay-sabay na tumitapak sa putikan. At ang mahinang lagitik ng mga bakal na tila kinakasa sa dilim. May paparating! Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa pinto. Bago pa makakilos si Ricardo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang boses ang narinig nila. Ang amoy ng gasolina ay muling sumalubong sa kanila, mas matindi at mas nakakasuffocate kaysa kanina. At sa labas, isang lalaki ang may hawak na sulo. Ang apoy nito ay sumasayaw sa dilim, handang lamunin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sunigin ang lahat. Siguraduhin niyo na walang lalabas na buhay. Abo na ang gusto kong makita bago sumikat ang araw. Ang utos na iyon ay tila isang hatol mula sa kailaliman ng lupa. Sa gitna ng kadiliman ng Sitio Maligaya, ang unang dila ng apoy ay humalik sa dingding na yari sa tuyong kahoy at sako ng bahay ni Maricel. Ang lagablab nito ay mabilis na kumalat, tila isang gutom na hayop na walang pinipili. Ang matapang na amoy ng gasolina ay agad na napalitan ng nakakasuffocate na usok, isang itim na kumot na dahan-dahang lumalamon sa bawat hininga ng mga nasa loob. Sa loob ng barong-barong, ang lahat ay nauwi sa kaguluhan. Ang liwanag ng apoy sa labas ay nagbigay ng isang nakakatakot na kulay kahel sa paligid. Nakita ni Maricel ang mga anino ng mga tauhan ni Sofia na sumasayaw sa kanilang dingding, tila mga demonyong nagdiriwang sa gitna ng trahedya. "Ricardo! Ang papa mo!"
Sigaw ni Maricel habang pilit na itinatawid ang kanyang sarili sa gitna ng makapal na usok. Ang init ng paligid ay tila tumutunaw sa kanyang balat at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang mga pako na sumusugat sa kanyang baga. Agad na binuhat ni Ricardo ang kanyang ama. Ang katawan ni Don Alejandro ay tila naging kasinggaan ng tuyong dahon sa gitna ng panganib. Maricel, lumabas na tayo! Jojo, hawak sa gamit ni nanay! Ngunit sa gitna ng pagtakas, huminto si Maricel. Napatingin siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang lumang kahon. Ang kaisa-isang alaala ng yumaong asawa ni Don Alejandro, ang ina ni Ricardo. Alam niyang sa loob ng kahong iyon ay naroon ang huling larawan at ang kwintas na tanging iniwan ng reyna ng mga Montenegro. Maricel, ano ba? Tara na! Bulyaw ni Ricardo habang ang isang bahagi ng bubungang yero ay nagsimula ng bumigay, lumilika ng isang mabigat na tunog ng pagbagsak at pagtalsik ng mga baga. Ang kwintas ng mama mo, Ricardo! Hindi maaring mawala ito! Sa kabila ng panganib, binitawan ni Maricel ang kamay ni Jojo at muling sumugod sa gitna ng lumalakas na apoy. Naramdaman niya ang hapdi ng apoy sa kanyang mga braso habang inaabot ang kahon. Ang mga latala ng yero ay nagsimulang magbaga at ang tunog ng pagguho ng mga kahoy ay tila mga sigaw ng pagdurusa. Sa isang mabilis na pagkilos, nayakap ni Maricel ang kahon sa kanyang dibdib. Ang init nito ay tila tumatagos sa kanyang puso. Nay! Nanay! Ang iyak ni Jojo ay naging isang matalas na tinik sa pandinig ni Maricel. Mabilis na tumakbo si Maricel palabas, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng buong bubungan ng kanyang tahanan. Isang malakas na paghampas ng hangin at init ang tumulak sa kanila palayo, dahilan upang bumagsak sila sa maputik na eskinita. Habang nakahandusay sa putikan, narinig ni Maricel ang malakas na hiyawan ng kanyang mga kapitbahay. Sunog! Sunog sa bahay ni Maricel! Ang tunog ng mga balde na tumatama sa semento at ang pagbuhos ng tubig ay hindi sapat upang apulahin ang galit ng apoy na itinanim ng mga Montenegro. Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa dilim, nakita ni Sofia ang paglamon ng apoy sa barong-barong. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinataas ang bintana ng sasakyan. Finally! Burado na ang lahat ng dumi! Sa putikan, dahan-dahang iminulat ni Maricel ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay masakit. Ang kanyang braso ay may bakas ng pagkapaso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa kahon ng alaala. Tiningnan niya si Ricardo na kasalukuyang nakayakap kay Don Alejandro at Jojo. Ligtas sila. Ngunit sa paningin ng mundo, sa paningin ni na Victor at Sofia, sila ay naging abo na. Maricel, bakit mo ginawa yon? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding emosyon habang tinitingnan ang sugatang babae. Pwede kang mamatay. Ang gamit, napapalitan. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay basag na. Pero ang alaala ng taong mahal mo, kapag nawala yan, parang namatay ka na rin sa pangalawang pagkakataon. Doon, sa gitna ng gabi, habang pinapanood nila ang huling pagtupok ng apoy sa kaisa-isa nilang kalungan, naramdaman ni Maricel ang isang matinding pagbabago sa kanyang loob. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang babaeng dati ay dahan-dahang lumalakad sa morgue ay wala na. Ang natira ay isang babaeng handang sumugod sa apoy para sa katarungan. Ngunit ang kanilang pagtakas ay hindi pa tapos. Sa dulo ng iskinita, narinig nila ang muling paghinto ng mga sasakyan. Hindi ito ang bumbero. Ito ang mga tauhan ni Sofia na bumalik upang siguraduhin na walang kahit isang kaluluwang nakaligtas. Nandyan pa sila! Nakita ko ang anino sa putikan!
Sigaw ng isang lalaki. Napatingin si Maricel sa nagbabagang labi ng kanyang bahay at sa madilim na eskinita sa kanyang harap. Wala na silang matutuluyan. Wala na silang mapagtataguan. At ang tanging alas na hawak nila, ang bagong diuchak, ay kasalukuyang nasa kamay ni Attorney Ramos na nawawala sa gitna ng kaguluhan. Ricardo, kailangan nating maghiwalay. Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Dadarin ko si Don Alejandro at Jojo sa morgue. Walang mag-iisip na doon tayo magtatago. Hanapin mo si Attorney Ramos. Hanapin mo ang katotohanan. Bago pa makasagot si Ricardo, narinig nila ang marahas na pagpindot sa busina ng sasakyan na tila isang hudyat ng paglusob. Ang laban para sa kanilang buhay ay hindi na lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay naging isang karera sa pagitan ng muling pagkabuhay at ng tuluyang paglaho sa dilim. Sinasabing ang pinakaligtas na lugar para sa mga buhay ay ang tahanan ng mga patay, sapagkat sa silid na ito, walang sinumang magnanakaw ang nagnanais na pumasok sa pinto ng libingan. Ang bawat hakbang ni Maricel sa pasilyo ng morgue ay nag-iiwan ng basang marka ng putik at abo sa malamig na tiles. Ang amoy ng pormalina dati ay kinasusuklaman niya. Ngayon ay nagsisilbing bango ng kaligtasan. Pinasan niya ang nanghihinang katawan ni Don Alejandro habang si Jojo ay nakakapit sa kanyang laylayan. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot sa tuwing may maririnig na tunog ng hangin sa labas. Nay, bakit po tayo babalik dito? Di ba po sabi nyo, dito dinadala ang mga wala ng hininga? Bulong ni Jojo. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kuliglig sa gitna ng malawak at tahimik na silid. Dito muna tayo, anak, dahil sa lugar na ito, ang mga halimaw na humahabol sa atin ay natatakot pumasok. Dito, tayo ang may hawak ng susi. Sagot ni Maricel habang dahan-dahang inihiga ang Don sa isang metal na mesa na may malinis na tela. Ang dumi at uling sa mukha ni Don Alejandro ay dahan-dahang pinunasan ni Maricel gamit ang laylayan ng kanyang sariling damit na bahagyang nasunog. Hindi niya alintana ang hapdi ng sarili niyang mga paso sa braso. Ang bawat haplos niya sa mukha ng matanda ay puno ng paggalang. Tila ba nililinis niya ang isang mahalagang alaala mula sa putik ng pagkakanulo? Maricel, bakit mo pa ako iniligtas? Abo na sana ang lahat ng sakit. Tailao ni Don Alejandro. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kisame ng morgue. Dahil hindi pa tapos ang kwento nyo, Don Alejandro, at hindi ako papayag na ang huling pahina ng buhay nyo ay isusulat ng mga kamay na pumatay sa inyo. Matatag na sagot ni Maricel. Samantala, sa loob ng isang maranyang hotel ballroom, ang ingay ng mga baso ng champagne at ang malakas na tawanan ni Victor at Sofia ay umalingaw-ngaw. Nakasuot sila ng itim na damit, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inaanunsyo nila ang malaking merger ng kumpanya, ang huling hakbang upang tuluyang makuha ang lahat ng yaman ng kanilang ama. To our Father, who is now truly at peace. Wika ni Victor habang itinataas ang kanyang baso. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing talim ng itak na pumatay sa danga ng kanilang pamilya. And to the unfortunate fire in the slums. Sayang ang tagalinis na yon, but at least she took our problems with her to the grave. Dugtong ni Sofia, sabay inom ng mamahaling alak. Hindi nila alam na sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim na eskinita, malapit sa lumang simbahan, si Ricardo ay nakipagkita kay Attorney Ramos. Ang abogado ay nanginginig pa rin sa takot, ngunit hawak niya ng mahigpit ang briefcase na naglalaman ng bagong testamento. Ricardo, delikado ito. Kung malalaman ni Victor na buhay pa ang Don, hindi lang tayo ang mawawala. Uubusin nila ang bawat saksi. Babala ni Attorney Ramos. Hayaan mo sila magdiwang, attorney.
Dahil bukas, sa mismong press conference nila, ang amang inakala nilang abo na ibabangon mula sa morgue upang bawiin ang lahat. Mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang panga ay nagnitnit sa determinasyon. Bumalik ang eksena sa morgue. Habang dahan-dahang nagaagaw ang dilim at liwanag ng madaling araw, narinig ni Maricel ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng gusali. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga bota sa simento papalapit sa pintuan ng morgue. Napatayo si Maricel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarera. Kinuha niya ang isang mahabang scalpel na nakapatong sa tray. Hindi upang pumatay, kundi upang ipagtanggol ang huling piraso ng katarungan. Nahanap nila tayo! Bulong ni Maricel habang ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang tumatabing sa frosted glass ng pinto. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang mahaba at nakakangilong huni ng kalawang na tila isang hiyaw ng kamatayan. Isang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit may takib ang muka, ang pumasok, ang hawak nitong baril ay nakatutok sa pwesto ni na Maricel. Maricel! Ibigay mo sa akin ang matanda. Ang boses ng lalaki ay malamig, walang emosyon. Kung hindi, isasama kita sa mga bangkay na nililinis mo rito. Napayakap si Jojo sa binti ni Maricel, habang ang Don ay dahan-dahang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling yon, ang morgue na dati ay lugar ng katahimikan ay naging isang arena ng huling pagtutuos. Sa mundong ito, ang pinaka-nakakatakot na multo ay hindi ang mga pumanaw na, kundi ang katotohanang pilit ibinabaon sa limot ng mga buhay. Ang dulo ng baril ay malamig na dumiit sa noo ni Maricel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kalamnan, ang bawat butil ng pawis na humahalo sa uling sa kanyang mukha. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Jojo, isang tunog na mas masakit pa sa anumang bala. Ngunit sa halip na pumikit, tiningnan ni Maricel ang lalaking nakatakip ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa isang klaseng tapang na tanging ang isang inang wala nang mawawala ang makakapagpakita. Sige, ituloy mo. Ang boses ni Maricel ay hindi nayanig. Isang matatag na hamon sa gitna ng silid ng mga patay. Pero tandaan mo, bawat patak ng dugo ko rito ay magiging saksi sa kasamaan nyo. Hindi niya mapapatay ang katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi na lamang nakatago sa silid na ito. Bago pa man makakalabit ng banta ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tray sa labas ng pasilyo ang narinig, kasunod ng liwanag ng mga asul at pulang ilaw na tumama sa bintana ng morgue. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang banal na himig na bumura sa katahimikan. Sa isang mabilis na pagkilos, naramdaman ni Maricel ang paghila sa kanya ni Ricardo patungo sa ilalim ng isang metal na mesa, habang ang mga tunay na awtoridad ay pumasok sa silid. Ang lalaking nagtatangkas sa kanila ay mabilis na nadakip. Ang kanyang baril ay tumama sa semento nang walang nagawa. Tapos na ang pagtatago, Maricel, bulong ni Ricardo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng babae. Oras na para harapin nila ang katarungan. Samantala, sa Montenegro Grand Hall, ang kapaligiran ay puno ng kintab ng mga hiyas at bango ng mamahalin bulaklak. Nakatayo si Victor sa entablado. Ang kanyang muka ay puno ng peking pighati habang tinititigan ang urnong inakala nilang naglalaman ng abo ng kanilang ama. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang pagpupugay sa bagong hari ng kumpanya. My father's death was a tragedy, but his legacy lives on through me and Sofia. Wika ni Victor sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingangaw sa buong hall. We promise to lead this company with... Ang kanyang pananalita ay naputol nang ang malalaking pinto ng hall ay marahas na bumukas.
Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay sapat na upang mapalingon ang lahat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang katahimikang tila nagyiyelo sa bawat hininga ng mga naroroon. Mula sa gitna ng usok at liwanag, pumasok ang isang wheelchair. Itinatulak ito ni Maricel, na suot pa rin ang kanyang sunog na uniporme, ang kanyang mga braso ay balot ng benda at ang mukha ay may bakas ng uling. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang tingin ay puno ng danggal. At sa wheelchair, nakaupo si Don Alejandro Montenegro. Ang mga baso ng champagne ay nagsidatingan sa sahig. Lumilika ng tunog ng pagkabasag na tila mga kristal na pangarap ni Victor at Sofia. Si Sofia ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng kanyang seda na damit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Papa? Ang boses ni Victor ay halos hindi marinig, isang pira-pirasong tunog ng takot at hindi makapaniwalang katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Don Alejandro ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo ng diretsyo sa kanyang dalawang anak. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, ang boses ng matanda ay bumasag sa hangin, kasing labas ng isang hatol mula sa langit. Pinuhay ako ng taong tinawag ninyong mabaho at basura. Taylao ni Don Alejandro. Ang bawat salita ay tila isang latay sa pagkatao ni na Victor. Habang kayo, na aking sariling dugo, ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking kunwaring abo. Victor? Sofia? Ang inyong kasakiman ang tunay na pumatay sa inyong pagkatao. Inilabas ni Ricardo ang maliit na bote ng gamot at ang dokumentong nilagdaan ni Attorney Ramos. Narito ang ebidensya ng inyong dahan-dahang paglalason sa ating ama. At narito rin ang bagong testamento na nagpapatunay na wala kayong kahit isang kusing na matatanggap mula sa pamilyang ito. Ang mga reporter ay nagsimulang magkagulo. Ang bawat flash ng camera ngayon ay nakatutok sa mga mukha ng mga traidor. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding ginhawa, isang pag-apaw ng emosyon na nagpabagsak sa kanyang mga luha. Ang lahat ng sampal, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang sakit ng pagkawala ng kanyang tahanan ay tila nabayaran sa sandaling ito. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, ang dilim sa puso ni Victor ay hindi pa rin napapawi. Sa isang biglang pagkilos, marahas niyang itinulak ang podium at bumunot ng isang maliit na baril mula sa kanyang loob ng coat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang panga ay nagnit-ngit sa desperasyon ng isang taong wala ng matatakbuhan. Walang makakakuha ng lahat ng ito. Kung hindi sa akin, wala sa inyong makikinabang. Sigaw ni Victor. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinututok ang baril ng diretsyo sa dibdib ni Maricel. Ang babae ay naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Naramdaman ni Maricel ang paghinto ng oras. Ang lahat ay naging mabagal. Nakita niya ang daliri ni Victor na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Sa sandaling yon, hindi siya natakot para sa sarili niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak na si Jojo at ang katotohanang naipaglaban niya. Ang huling hininga ng kasamaan ay laging pinakamalakas ang bugso. Tila isang nagbabagang bakal na pilit sumusuntok sa katahimikan bago ito tuluyang maging abo. Ang matalas na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa lahat ng pag-asa sa loob ng hall. Ang ingay nito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ng bawat naroroon. Ngunit bago pa man madapuan ng kamatayan si Maricel, isang bulto ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Naramdaman ni Maricel ang mabigat na paghampas ng katawan ni Ricardo sa kanya, dahilan upang kapwa sila bumagsak sa sahig. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa bango ng mga bulaklak, isang nakakasulasok na timpla ng buhay at panganib. Isang matinding kaba ang lumamon sa buong pagkatao ni Maricel
Nang maramdaman niya ang init ng dugo na dahan-dahang bumabasa sa kanyang mga palad habang nakayakap kay Ricardo. Ricardo, hindi, huwag. Ang boses ni Maricel ay naging isang pira-pirasong hiyaw. Puno ng takot na baka ang tagumpay na ito ay kapalit ng buhay ng lalaking nagtanggol sa kanya. "I'm okay. Focus on Papa." Taylao ni Ricardo. Ang kanyang muka ay namumutla habang hawak ang kanyang balikat na tinamaan ng bala. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang pait, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kaligtasan ni Maricel. Hindi na nakapuntos pa si Victor. Sa isang mabilis na pagkilos, ang mga security personnel at mga pulis na kanina pa nakaabang ay dinaluhong ang kwantri na bilyonaryo. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa marmol na sahig at ang marahas na pagdapa ni Victor sa semento ay naging huling hantungan ng kanyang kasakiman. Ang mga posas na dumiit sa kanyang mga pulso ay lumikha ng isang malamig na lagitik. Ang tunog ng katarungang matagal nang ipinagkait. Si Sofia ay napaluhod sa gitna ng hall. Ang kanyang mamahaling seda ay nalamukot sa sahig habang humahagulgol. Wala na ang kanyang kintab. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga luha ay hindi para sa kanyang ama o kapatid, kundi para sa yaman na tuluyan nang naglaho sa kanyang mga kamay. "Dalhin niyo sila sa presinto." Ang utos ni Don Alejandro ay bumasag sa ingay ng hall. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihang hindi mababali. Tiningnan niya ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon. Hindi ng galit, kundi ng isang matinding pagkadismaya na mas masakit pa sa anumang sampal. "Pinatay ninyo ang inyong ama sa loob ng inyong mga puso bago pa man ninyo ako nilason. Nayon, hayaan ninyong ang batas ang maglibing sa inyong mga ambisyon." Dahan-dahang lumapit si Maricel kay Don Alejandro, habang ang mga medik ay mabilis na tinutulungan si Ricardo. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang muka ay unti-unting nawawalan ng kulay. Ang lahat ng lakas na ginamit niya upang harapin ang kanyang mga anak ay tila mabilis na nauubos. "Don Alejandro, tapos na po! Ligtas na po tayo!" Bulong ni Maricel habang hinahawakan ang malamig na kamay ng Don. Ngunit ang matanda ay tumingin kay Maricel nang may isang kakaibang ngiti. Isang ngiting puno ng kapayapaan. "Salamat, Maricel. Salamat dahil ipinaalala mo sa akin na may kabutihan pa sa mundong ito, na may pusong hindi nabibili ng ginto." Biglang lumaylay ang ulo ni Don Alejandro at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng makina ng wheelchair na nakakabit sa kanyang monitor ay biglang nagbago. Naging isang mahaba at patag na tunog ng pagbabala. "Don Alejandro! Papa!" Sigaw ni Ricardo habang pilit na bumabangon mula sa kanyang pagkakahandusay. Hindi alintana ang sariling sugat. Naramdaman ni Maricel ang paghinto ng oras sa pangalawang pagkakataon. Ang hall na kanina ay puno ng kaguluhan ay biglang naging napakatahimik. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, ang apat na kaluluwang pinagbuklod ng sakit at sakripisyo ay muling nahaharap sa isang malupit na pagsubok. Litlit na pag-asa na lamang ang natitira sa gitna ng bawat pintig. Ang tagumpay balaban sa kasamaan ay lagi may kasamang huling paalam. O ang pag-ibig at katarungan ay may sapat na lakas upang bawiin ang isang buhay na handa ng bumitaw. Ang bango ng mga sariwang rosas ay hindi lamang pambura sa amoy ng pormalin at uling, kundi isang matamis na paalala na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may panahon ng paghilom sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang mundo ng mga Montenegro sa harap ng lahat. Sa loob ng isang malawak at maaliwalas na harden, sa labas ng isang modernong rehabilitation center, dahan-dahang itinutulak ni Maricel ang wheelchair ni Don Alejandro.
Ang matanda ay hindi na kasing putla ng dati. Ang kanyang mga pisingi ay may bakas na ng kulay at ang kanyang mga mata ay nadminingning sa tuwing natatamaan ng sinag ng araw. Suot ni Maricel ang isang simpleng bestidong asul. Malayo sa marumi at sunog na unipormeng huli niyang suot sa harap ng mga camera. Ang kanyang mga kamay, bagamat mayroon pa ring maliliit na peklat mula sa sunog, ay malinis at malambot. Hindi na siya ang tagalinis na kinukutya sa morgue. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng Pusong Maricel Foundation, ang organisasyong binuo ni Don Alejandro upang tulungan ang mga bata sa sitio Maligaya. Nay! Tingnan niyo po ang nakuha kong bulaklak para kay Lolo. Sigaw ni Jojo habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang bata ay mukhang malusog, suot ang kanyang uniforme sa paaralan, at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan, Jojo! Baka matisod ka! Nakangiting paalala ni Maricel habang pinagmamasda ng anak na masayang iniabot ang isang bilaw na mirasol sa matanda. Salamat, Jojo. Kasing liwanag ng bulaklak na ito ang iyong kinabukasan. Mahinang sabi ni Don Alejandro habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin ang matanda kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Maricel. Dahil sa iyo, naranasan kong magkaroon ng apo na ang tanging habol sa akin ay ang aking kwento, hindi ang aking pera. Sa kabilang dako ng harden, lumapit si Ricardo. Wala na ang benda sa kanyang balikat, bagamat mayroon pa ring bahagyang pananakit sa tuwing lumalamig ang panahon. Isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo para sa babaeng mahal niya. Nakasuot siya ng isang puting polo. Ang kanyang buong anyo ay nagpapakita ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. "How's the board meeting, Ricardo?" Tanong ni Don Alejandro habang lumalapit ang anak. "Everything is settled, Papa. Victor and Sofia's appeals were denied. Haharapin nila ang hatol ng batas ng walang anumang shortcut." Seryosong sagot ni Ricardo. Isang madiing pait ang sumagi sa kanyang isipan nang maalala ang huling pagkakataong nakita niya si Sofia sa loob ng kulungan. Ang kapatid niyang dati ay naliliko sa ginto. Nayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniporme. Ang muka ay tuyot at ang mga mata ay puno ng pot na wala ng mapagbalingan. Ang ironya ng tadhana, ang koral na gusto nilang gawan para sa kanilang ama ay naging sarili nilang bilangguan. Binaling ni Ricardo ang kanyang tingin kay Maricel. Ang kanyang ekspresyon ay biglang lumambot. Tila ang lahat ng bigat ng mundo ay nawawala sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng babae. "Maricel, can we talk? Sandali lang." Nagkatinginan si Maricel at Don Alejandro. Mumiti ang matanda at tumango. Hudyat na siya na muna ang bahala kay Jojo. Naglakad ang dalawa patungo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, kung saan ang mga tuyong dahon ay lumilikha na isang marahang kaluskos sa bawat hakbang nila sa damuhan. Hindi ko pa yata nasasabi sa iyo ng maayos. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat, Maricel. Hindi lang dahil iniligtas mo ang papa ko, kundi dahil iniligtas mo rin ako sa dilim na kinatatakutan ko noon. I thought family was just a name on a piece of paper, but you showed me it's something you build with love and truth." Naramdaman ni Maricel ang pamumula ng kanyang mga pisingi. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang mainit na haplos sa kanyang puso. "Sir Ricardo." "Ricardo na lang please." Pagtatama nito, sabay hawak sa mga kamay ni Maricel. "I don't care about the mansion or the company, Maricel. Ang gusto ko lang ay ang pagkakataong bumuo ng isang buhay na kasama kayo ni Jojo. I want to be the person who protects you, the way you protected my father." Isang madiing kaba ang naramdaman ni Maricel. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang kaba ng kaligayahan. Tiningnan niya ang mga mata ni Ricardo at doon niya nakita ang isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap
noong siya ay natupunas pa ng mga bangkay sa dilim ng morgue. Hindi madali ang pinagdaanan natin, Ricardo. Bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng saya. Pero kung ang bawat sakit ay nauuwi sa ganitong katahimikan, sasabihin kong sulit ang bawat luha. Dahan-dahang inilapit ni Ricardo ang kanyang mukha sa mukha ni Maricel. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ramdam ang bawat mainit na hininga sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Walang kailangang sabihin. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay sapat na upang ipahayag ang isang pangakong hindi na muling mababasag na anumang kasakiman. Sa malayo, pinapanood sila ni Don Alejandro habang kalaro si Jojo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa langit. Isang perpektong pagtatapos sa isang mahabang gabi ng paghihirap. At isang magandang simula para sa mga pusong muling nabuhay mula sa abo. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa kintab ng gintong nakatago sa kanyang kaban, kundi sa lalim ng bakas na iniwan ng kanyang kabutihan sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang ingay ng mga sirena at putok ng baril ay palitan ng katahimikan ng paghilom. Sa loob ng bisitasyon ng pambansang bilangguan, nakatayo si Ricardo sa harap ng makapal na salamin. Sa kabilang panig, naroon sina Victor at Sofia. Wala na ang kanilang mga mamahaling alahas at ang mapagmataas na tingin. Ang kanilang mga mukha ay tila mga tuyong lupa na nawalan ng ulan, puno ng lamat, pagod, at isang klaseng pot na unti-unti na silang kinakain mula sa loob. Bakit ka pa pumunta rito, Ricardo? Para pagtawanan kami? Para ipamuka na ikaw ang nagwagi? Ang boses ni Sofia ay basag, puno ng pait, habang nakahawak sa malamig na rehas. Tiningnan sila ni Ricardo nang may matinding lumbay. Hindi ako pumunta rito para manira, Sofia. Pumunta ako rito para sabihing pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil sa nararapat kayo sa tawad na iyon, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit nyo sa aking puso. Ang papa, bago siya pumanaw, wala siyang ibang hiniling, kundi ang makita kayong magbago. But it seems you've made your choice. Hindi sumagot si Victor. Nanatili itong nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tumalikod na si Ricardo. Ang bawat hakbang niya, palayo sa rehas, ay tila isang pagputol sa huling tanikala ng kanyang madilim na nakaraan. Sa labas ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Sa loob ng isang pribadong kwarto sa Mansiong Montenegro, ang bango ng mga sariwang sampaguita ay humahalo sa amoy ng malinis na lino. Nakahiga si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang taong tapos na sa kanyang mahabang paglalakbay. Nakaupo si Maricel sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, habang si Ricardo ay nakatayo sa paanan ng kama. Maricel? Ricardo? Mahinang taylaw ng matanda. Ang aking paningin ay dahan-dahan ng lumalabo. Ngunit ang aking puso ay punong-puno ng liwanag. Salamat dahil sa inyo. Namamatay akong may danggal at may pamilyang tunay na nagmamahal. Lolo, wag po kayong matulog agad. Babasahan pa po kita ng kwento. Bulong ni Jojo habang inilalagay ang kanyang paboritong aklat sa tabi ng Don. Ngumiti si Don Alejandro, isang huling ngiti ng kapayapaan bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang bawat paghinga niya ay unti-unting naging kasing gaan ng hangin, hanggang sa ang huling tibok ng kanyang puso ay tuluyang huminto sa gitna ng isang tahimik na panalangin. Walang hagulgol ng pait, tanging ang tunog ng banayad na paghikbi ng pagmamahal ang narinig sa buong silid. Namatay si Don Alejandro na hindi isang bilyonaryo,
kundi isang ama at lolo sa paningin ng mga taong nagligtas sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa harap ng puntod ng dawn na napapalibutan ng puting bulaklak, nakatayo sina Maricel at Ricardo. Hawak ni Ricardo ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay magkahulip, tila isang sumpa na hindi na muling mababasag. Ano na ang gagawin nating ngayon, Maricel? Tanong ni Ricardo habang nakatingin sa malayo. Ipagpapatuloy ang sinimulan natin. Sagot ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa determinasyon. Ang foundation ay marami pang kailangang tulungan. At tayo, sisiguraduhin nating ang bahay na itatayo natin para kay Jojo ay hindi gawa sa ginto, kundi sa katotohanan. Tumingin si Maricel sa langit. Ang ulan na dati ay tila sumpa sa kanyang barong-barong ay ngayon ay naging isang banayad na dilig sa mga bagong tanim na rosas sa paligid. Ang babaeng dating humahawak sa kamatayan sa loob ng morgue ay siya na ngayong nagdadala ng buhay sa libu-libong bata. Natapos ang kanilang kwento, hindi sa isang marangyang kasal o sa pagtambak ng yaman, kundi sa isang simpleng tagpo ng isang pamilyang kumakain ng sabay-sabay, tumatawa sa gitna ng pagsubok at may pusong marunong lumingon sa pinanggalingan. Sapagkat sa huli, ang pinakamalakas na tibok ay hindi ang mula sa makina, kundi ang tibok ng pusong natutong magpatawad, magmahal at magsakripisyo.